Katatapos lang ng 2025 Jones Cup kung saan muling sumabak ang ating Gilas Pilipinas Women. Nagtapos sila sa ika-5 pwesto, mas mababa kumpara sa kanilang 4th place finish last year. Dahil dito, maraming fans ang nagpahayag ng opinyon. Kailangan na nga ba nating magdagdag ng mga bigs? At si Vanessa De Jesus nga ba ang tamang naturalized player para sa ating Gilas Pilipinas Women? Yan na mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys, and one for the books na ang 2025 Jones Cup para sa Gilas Pilipinas Women. And honestly, kita natin sa bawat laro ang kakulangan sa height at inside presence ng ating mga Gilas Women. Sagana tayo sa mga gwardya. Minsan nga 4 na guard sabay-sabay sa loob at si Jack Animam lang talaga ang maaasahan sa ilalim. Pag ang mga kalaban ay ipinasa ang bola sa loob, napipilitan ng Gilas mag-double team, kaya naman malayang nakakashoot ng 3 ang iniiwan ng bantay ng dumo-double team sa loob. Maraming fans ang nagtatanong, revamp na nga ba ng lineup ang kailangan? Kung gusto nating kunin ang World Cup qualifiers ticket sa FIBA Women's Asia Cup, kailangan nating magdagdag ng mga bigs gaya nila Casey De La Rosa para may katuwang o kahilili si Jack sa loob. Incidentally, nasa lineup si Casey sa Jones Cup. Ina-announce pa nga siya ng Coliseum Barker pero for unknown reasons ay hindi nga siya nakalaro sa Taiwan. Ang big revelation sa katatapos lang na Jones Cup ay si Sumaya Sugapong. Freshly elevated into the senior squad ay pinakita niya na hinog na nga siya para sa Gilas Women. Kung hindi lang siya nagkakat sa laban natin kontra Japan, ay posibleng malaki ang naiambang niya sa huling laban natin kontra Taiwan Team B at baka nga nanalo pa tayo dito. Of course, hats off tayo kay Vanessa De Jesus. All heart, all hustle sa bawat laro. Maganda ang kanyang ipinakita sa Jones Cup pero totoo rin na check siya sa ilang games, lalo na sa mga laban nila kontra Taiwan at Korea at nung huli nga sa Taiwan B kung saan na-scout siya ng maayos at nalimitahan ang kanyang opensa. Dahil dito may ilang fans na nagtatanong, mas kailangan ba natin ng matangkad na naturalized player instead of Vanessa? May punto sila dito. Overflowing tayo sa guards habang kulang na kulang tayo sa forwards at centers. Don't get me wrong guys I'm 100% rooting for Vanessa. Malaking bagay yung new dimension na naibibigay niya sa Gilas. Kung nakonsidera lang sana siyang local ng FIBA, malaya tayong makakakuha ng tall naturalized player gaya ng ginagawa ng Taiwan at Indonesia. Gustong gusto ko guys na manatili si Vanessa sa Gilas Women at kung makakadagdag lang sana tayo ng 2 to 3 bigs gaya nila Casey De La Rosa or kung available sina Gabby Ramos at Tiffany Reyes, mas magiging balanced tayo at mas mapapahinga si Jack sa loob. Pwede din isama si Gabby Baden na nakapaglaro na para sa Gilas and currently naglalaro sa WMPBL. Marami pang ibang bigs ang posibleng makatulong para sa ating national team na sana ay makonsidera ni Coach Pat. Well, going back to Vanessa De Jesus, sa tingin ko ay hindi ito isang Jordan Clarkson situation. Alam naman natin na mas gumanda ang laro ng Gilas men nang pumasok sa ating national team si Justin Brownlee. From a one-man team, naging mas fluid at mas team-oriented ang Gilas. Kaparehas ni Justin si Vanessa, hindi siya stat padding player. She knows how to pass, create, and share the ball for the good of the team. Ika nga, team player ang kababayan natin. Kung babawasan lang sana ni Coach Pat ang dami ng gwardya at magdadagdag ng forwards at centers, ay malaki ang chance na mas malakas at mas competitive tayo sa FIBA Women's Asia Cup. Mabuti na lang guys at dito pa lang sa Jones Cup ay nakita na natin ang gap sa lineup. At may panahon pa para i-adjust ang Final 12 bago nga sila lumipad papuntang China. Marami ang nananawagan na palitan natin si Vanessa ng isang matangkad na naturalized player. May punto pero guys, let's give credit to Vanessa. Ang mas kinakailangan ay palitan ni Coach Pat ang 3-4 guards niyang nasa team sa Jones Cup na mga legitimate forwards at centers. Sa mga nababasa kong komento ay marami din na nagnanais na palitan si Coach Pat Aquino bilang head coach ng ating senior Gilas team. Sa tingin ko guys, bigyan muna natin ng chance si Coach Pat na mag-adjust sa nakita nilang mga kakulangan sa lineup natin. Wala pang ang ina-announce na Final 12 para sa Asia Cup, kaya antayin natin ang kanilang adjustment at kanilang announcement. Panigurado ay aware sila sa kakulangan natin sa bigs at gagawa sila ng adjustment para sa ikabubuti ng team. Let's give Coach Pat the credit dahil kung hindi rin naman sa kanya, ay walang matinong programa ang ating Gilas Pilipinas Women.